Ano ang dialysis? Lahat ng dapat mong malaman. Magandang araw sa lahat. Kung bago ka pa lang dito sa channel, welcome. At kung matagal ka nang nanonood, salamat sa patuloy na pagsuporta. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado ang dialysis. Ano ito? Paano ito ginagawa? Bakit ito mahalaga? At ano ang dapat tandaan ng mga pasyente at pamilya? Kung ikaw o may kakilala ka na dumadaan sa dialysis, siguradong makakatulong sa iyo ang video na ito. Kaya siguraduhin mong tapusin hanggang dulo para makuha mo ang buong impormasyon. Segment 1. Ano ang dialysis? Dialysis ay isang medikal na proseso na tumutulong maglinis ng dugo kapag hindi na gumagana ng maayos ang ating mga bato. Ang ating mga bato o kidneys ay may napakahalagang papel sa katawan. Nililinis nito ang dugo, tinatanggal ang sobrang tubig, asin at dumi, at pinapantay ang balanse ng kemikal sa dugo. Pero kapag ang mga bato ay nasira o humina dahil sa sakit tulad ng chronic kidney disease, hindi na nito nagagawa ang trabaho nito. Dito pumapasok ang dialysis. Sa madaling salita, ang dialysis ay parang artificial kidney o gawa-gawang bato na tumutulong sa katawan na manatiling malusog kahit hindi na gumagana ang totoong bato. Segment 2. Kailan kailangan ng dialysis? Ang dialysis ay karaniwang nire-rekomenda kapag nasa end-stage kidney failure na ang isang pasyente o yung tinatawag na stage 5 chronic kidney disease. Sa stage na ito, mas mababa sa 15% na lang ang kidney function. Ibig sabihin, hindi na nito natatanggal ang mga lason at sobrang tubig sa dugo. Kapag hindi na agapan, pwedeng magdulot ito ng fluid overload, mataas na potassium sa dugo, sobrang pagtaas ng blood pressure at maging kamatayan. Kadalasan, ang doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri gaya ng blood tests, urinalysis, at glomerular filtration rate o GFR para makita kung gaano nakahina ang bato. Kapag mababa na ang GFR at may mga sintomas tulad ng panghihina, pamamaga ng paa at hirap sa paghinga, maaaring simula na ang dialysis. Segment 3. Dalawang uri ng dialysis. May dalawang pangunahing uri ng dialysis, hemodialysis at peritoneal dialysis. 1. Hemodialysis. Sa hemodialysis, ikinokonekta ang pasyente sa isang makina na kumukuha ng dugo. Nililinis ito gamit ang isang filter na tinatawag na dialyzer at ibinabalik muli sa katawan. Kadalasan, 3 beses kada linggo ito ginagawa at tumatagal ng 2 hanggang 5 oras bawat session. Kinakailangan din dito ang vascular access, maaaring fistula, graft, o catheter, para madali at ligtas na makuha at maibalik ang dugo. 2. Peritoneal dialysis. Sa peritoneal dialysis naman, gumagamit ng lining ng tiyan ng pasyente bilang natural na filter. Ipapasok ang isang sterile na dialysis solution sa tiyan sa pamamagitan ng catheter at dito magaganap ang proseso ng paglilinis ng dugo. Pagkatapos ng ilang oras, ilalabas ang likido kasama ang mga dumi mula sa dugo. Pwede itong gawin sa bahay at mas flexible ang oras, pero kailangan ng maingat na kalinisan upang maiwasan ang impeksyon. Segment 4. Proseso ng hemodialysis. Para mas maintindihan, ganito ang step-by-step na proseso ng hemodialysis. Una, uupo o hihiga ang pasyente sa dialysis chair. Ikakabit ang mga tubo mula sa makina papunta sa vascular access ng pasyente. Dahan-dahan, kokolektahin ng makina ang dugo, dadaan ito sa dialyzer na parang high-tech na salaan. Tatanggalin nito ang sobrang tubig, asin at toxins. Pagkatapos malinis, ibabalik muli sa katawan ang dugo. Habang nangyayari ito, may nurse na nagbabantay sa vital signs ng pasyente. Mahalaga ring uminom ng sapat na tubig pero hindi sobra dahil ang sobrang fluid ay mahirap tanggalin sa dialysis. Segment 5. Proseso ng peritoneal dialysis. Sa peritoneal dialysis naman, ganito ang proseso. Magkakaroon muna ng operasyon para mailagay ang catheter sa tiyan. Kapag gumaling na ang sugat, pwede nang simulan ang dialysis.
Ibubuhos ang dialysis fluid sa loob ng tiyan gamit ang catheter. Mananatili ito sa loob ng ilang oras. Tinatawag itong dwell time. Habang nasa loob, hinihigop nito ang mga dumi at sobrang tubig mula sa dugo sa pamamagitan ng lining ng tiyan. Pagkatapos ilalabas ito at papalitan ng panibagong solution. Pwede itong gawin ng mano-mano ilang beses sa isang araw o gamit ang makina habang natutulog. Segment 6. Mga benepisyo at limitasyon ng dialysis. Ang benepisyo ng dialysis ay malinaw. Ito ang nagbibigay buhay sa mga pasyenteng may end-stage kidney failure. Nakakatulong ito para bawasan ang lason sa dugo, iwasan ang fluid overload pababa ng blood pressure, at mapabuti ang overall health ng pasyente. Pero may mga limitasyon din ito. Hindi nito kayang ibalik ang normal na function ng bato. Nakakapagod din ang regular na sessions at may posibilidad ng side effects gaya ng cramps, mababang blood pressure, pagduduwal, at panghihina pagkatapos ng session. Mahalaga rin ang tamang diet at pag-inom ng gamot para mas maging epektibo ang dialysis. Segment 7. Paano masuportahan ang mga dialysis patients? Kung may kakilala kang dumadaan sa dialysis, malaking bagay ang emosyonal at pisikal na suporta. Pwede mo silang samahan sa sessions, tulungan sa healthy diet, o simpleng makinig sa kanila kapag pagod na sila. Ang moral support ay kasing halaga ng medikal na tulong. Segment 8. Alternatibo, kidney transplant. Bagamat nakakatulong ang dialysis, hindi ito panghabang buhay na solusyon. Ang pinakamainam na lunas para sa end-stage kidney failure ay kidney transplant. Pero habang naghihintay ng donor, ang dialysis ang pinakamabisang paraan para manatiling buhay at malusog ang pasyente. Conclusion. At iyan ang detalyadong paliwanag tungkol sa dialysis. Mula sa kung ano ito, paano ginagawa, hanggang sa mga benepisyo at limitasyon nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa ang makaalam. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan.